Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Biyernes, May 15, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong headlines, Senador Ronald Bato de la Rosa wala na sa protective custody ng Senado. Senate President Alan Peter Cayetano uminit ang ulo at iginiit na under attack ang Senado sa naganap na pamamaril noong Miyerkules. NBI itinanggi ang paratang ni Senador Amy Marcos na may utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuin Senador Ronald Bato de la Rosa sa kahit anong paraan. Nasa 30 basyo ng bala na recover sa pamamaril sa Senado. Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kasama sa iniimbestigahan ng PNP. Vice President Sara Duterte sinisi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magulong sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Senado agad na magko-convene bilang Senate Impeachment Court sa Lunes, May 18. Sa ating pong Metro News, 24/7 free Wi-Fi sa Pasig River Ferry Stations inilunsad ng DICT. Sa ating Science and Technology News, solar technology in-install ng DOST sa Siam na MSME sa Pangasinan. Sa ating lifestyle news, 5 hotel mula sa Pilipinas, bagong karagdagan sa listahan ng recommended hotels ng Michelin Guide. Sa ating pong music trivia, ngayong petsa, nanguna sa US single chart ang awitin nila Stevie Wonder and Paul McCartney. Ano ang kanta na ito? Alamin. Balitang kakaiba, pinakamalaking pool party ng mga aso isinagawa sa Florida, USA. Oras po natin, 6:43 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo at Rose May Miranda. Narito naman po ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Wala na sa ilalim ng protective custody ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, voluntaryong umalis ng Senado si de la Rosa. Inihayag naman ni Cayetano na ang kanilang pinoprotektahan ang kasagraduhan ng Senado at hindi si de la Rosa. Gayunman, tulad ng ibang mamamayan ay may karapatan din si de la Rosa. At tanda naman si Cayetano na protektahan ang kanyang karapatan kahit nasaan pa ang senador. Nang matanong naman si Cayetano kung nasaan si de la Rosa, sinabi nitong hindi niya alam at pinagdarasal nila ang senador. Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender. Our prayers are with him. Samantala, sa naunang pahayag ni Cayetano, inamin niya na may nagbabalak na ikudeta siya matapos sa mga nangyaring barilan sa Senado. Ano naman, expected naman. Who told you that, sir? From the majority? Oo. Na pinakausap nila, sir? May invitations to talk, may pananakot, but
Dati na silang takot eh. So, But your 13 is solid. But your 13 is solid. you're always solid until you're not. But I believe in the 13. I believe in our cause. Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Samantala, protective custody ng Senado hindi dapat ginamit para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Narito po ang report ni Grace Mariano. Iginiit ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na ang protective custody ay hindi para pagtakpan o patakasin ang aarestuhin. Sinabi ito ni de Lima makaraang kumpirmahin ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakaalis na ng Senate building si Senator Ronald Bato de la Rosa kahit ito ay nasa protective custody ng Senado. Para kay de Lima, malinaw na ipinapakita ng nangyari na may mga duwag at kasabwat ng duwag sa pananagutan. Si De La Rosa na dating hepe ng Philippine National Police ay sinasabing may kinakaharap na warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa kasong crimes against humanity. Ito si Grace Mariano para sa TWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Uminit ang ulo. Samantala sa iba pang balita, Senador Bato de la Rosa muling humirit ng TRO sa Korte Suprema. Detalye ihahatid ni Gina Mape. Bagaman hindi pa nalulutas ng kataas-taasang hukuman ang naunang petisyon, muling dumulog sa Korte Suprema si Senador Ronald Bato de la Rosa upang obligahin ng mga maestrado na tugunan ang hinihinging temporary restraining order laban sa implementation ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Nakasad sa online post ni Atty. Israelito Torion, ang abogado ni De La Rosa, inihain ang very urgent manifestation of supervening events with reiterated prayer para sa hiling na TRO kaugnay ng kanyang petisyon. Ipinarating ni De La Rosa sa Supreme Court ang supervening events na nangyari sa Senado na nagpapakita ng agarang pangangailangan na maglabas ng TRO, status quo ante order at iba pang injunctive relief para pigilan ang warrant of arrest ng ICC. Nanindigan ng kampo ni De La Rosa na ang mga pangyayari ay may direktang kaugnayan sa mga isyong konstitusyonal na nakabimbing sa Korte Suprema, lalo na sa legalidad ng anumang pag-aresto, pagkulong o paglipat ng kustodiya batay sa ICC warrant o anumang foreign process na walang pahintulot ng hukuman sa bansa. Hiniling din ng senador na pigilan ang NBI, ang Philippine National Police, ang Philippine Center on Transnational Crime o PCTC, dating Senador Antonio Trillanes Laporte at iba pa na siya ay arestuhin, ikulong at ilabas ng Pilipinas kung ICC warrant, Interpol notice o foreign request lang ang basehan at wala pang warrant mula sa Korte sa Pilipinas. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Samantala, uminit ang ulo ni Senate President Alan Peter Cayetano nang matanong ng media kung maituturi bang pag-atake kung ang Office of the Sergeant at Arms o OSA ang una nagpaputok ng warning shot sa Senado. Ayon kay Cayetano, dahil sa insidente nalagay sa panganib ang buhay ng mga nasa Senado, kabilang na ang media, kaya maituturing itong pag-atake. Pumalag din sa Cayetano sa akusasyon na gawa-gawa at drama lamang ang pamamaril sa Senado. Iginiit ni Cayetano na naabala ang majority bloc sa caucus habang naghihintay ng maisumite ang articles of impeachment mula sa Kamara nang mangyari ang putukan sa second floor ng Senado. Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So, I know it's your job to ask a question, but you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Yeah. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo.
Yan po ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. 774 Balita Ngayon. Marin namang pinabulaanan ng National Bureau of Investigation o NBI ang pahayag ni Senadora Amy Marcos na may utos umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kahit anong paraan kahit may masaktan pa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, walang inilabas na ganoong utos ang Pangulo at balaring operasyon para hulihin si de la Rosa sa Senado. Nilinaw din ng NBI na kung ang tinutukoy ni Senadora Amy ay si Mel Oragon, ang driver na inaresto kaugnay sa insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13, inihayag ni Matibag na hindi ito NBI agent at hindi rin empleyado ng ahensya kundi volunteer lamang na sumasama sa operasyon. Sinabi ni Matibag na malinaw ang naging direktiba ng Pangulo na walang pag-aresto at walang pwersahang pagpasok sa Senado bilang paggalang sa proseso ng Korte Suprema kaugnay sa inihinging TRO ni De La Rosa. Dagdag pa ng NBI, ang mga tauhang ipinadala sa GSIS compound ay inatasang mag-monitor lamang ng sitwasyon at walang otoridad na magsagawa ng pag-aresto. Una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano bang yayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pong butuing Senator Amy Marcos. Ano po? Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag. Samantala, mga miyembro ng PMA ipinapanawagang manatiling profesional at igalang ang batas sa kabila ng isyu na kinasasangkutan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Detalye po ihatid ni Angel Garcia. Nananawagan si Philippine Military Academy Alumni Association Incorporated Chairman at CEO Ricardo David Jr. sa lahat ng miyembro ng samahan na manatiling kalmado, nagkakaisa, maingat at hindi kumakampi sa gitna ng may init na usapin na kinasasangkutan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay David, naunawaan nilang may kanya-kanyang pananaw at paninindigan ng mga Cavaliers hinggil sa issue, lalo na't may ilan na magkakaibang panig batay sa kanilang tungkulin at paniniwala. Gayunpaman, iginit ito na hindi dapat masira ng magkakaibang opinyon ang respeto at samahan bilang magkakapatid sa hanay ng PMA. Binigyan din ng grupo na patuloy silang maninindigan para sa hustisya, due process, paggalang sa batas at kalayaan ng mga institusyon ng gobyerno. Hinihimok pa ni David ang mga miyembro na pairali ng dangal, integridad, profesionalismo at pagkakaisa habang iniiwasan ng mapanirang pahayag, personalan at maagang paghusga sa issue. Hinihikayat din ito ang lahat ng Cavaliers na manatiling tapat sa mga adhikain at pagpapahalagang isinumpa nilang itaguyod bilang mga nagtapos ng PMA. Si Senador De La Rosa ay miyembro ng Philippine Military Academy sinagtala class of 1986. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Iimbestigahan din ng Philippine National Police o PNP si Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca kaugnay sa naganap na pamamaril sa Senado. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., pinangungunahan ng Pasay City Police at PNP CIDG ang malawakang investigasyon sa insidente. Batay sa paunang investigasyon, si Aplasca umano ang unang nagpaputok ng baril bilang warning shot. Dahil dito, gumanti ng warning shot sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Matapos nito, sunod-sunod na umanong putok ang nagmula sa panig ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Ayon kay Nartates, hindi bababa sa 30 basyo ng bala ang na-recover sa lugar, bukod pa sa ilang bala na una nang napulot na ibang tao sa Senado. Sinusuri na rin ng mga otoridad kung kanino maarmas ng galing ang mga balang naiputok. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na ilan sa mga basyo ay mula umano sa mga baril ng OSAA. Samantala, interagency operation nakahanda sakaling makalabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Chanel Salazar sa impormasyon.
Magpapatupad ng interagency collaboration ng pamahalaan sakaling makalabas ng bansa si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, agad na ikilos sa ilalim ng isang interagency coordination ang NBI, Philippine National Police, Department of Justice at Philippine Center on Transnational Crime. May kipag-ugnayan din anya mga otoridad sa Office of the President upang matiyak na naaayon sa batas at maayos ang pagpapatupad ng anumang hakbang ng pamahalaan. Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. Sa ngayon, hindi muna magsasagawa ng operasyon kabilang ang posibleng manhunt hanggat wala pang opisyal na kumpirmasyon. Gayunpaman, nakaalerto na ang mga kinauukulang ahensya habang hinihintay ang pinal na beripikasyon sa kinaroroonan ni De La Rosa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Isinisi naman ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magulong sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, sinabi ni VP Sara na hindi kasi nakatutok sa trabaho ang administrasyon kaya patuloy na umiinit ang tensyon at kaguluhan sa bansa. Ginagamit anya ng administrasyon ng mga institusyon ng gobyerno laban sa mga kalaban sa politika at iginiit na kapag ang mismong administrasyon na umano ang kumilos, tila wala nang umiiral na konstitusyon at batas at napapalitan ito ng pang-aabuso at dahas. Binanggit din ng Vice Presidente na lumalala ang sigalot sa politika dahil sa mga hakbang at desisyon ng administrasyon, kabilang ang mga kontrobersiya sa Senado at ang usapin ng International Criminal Court o ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. The President should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Samantala, inihayag din ni VP Sara na tulad niya ay nagbabala rin si dating Pangulo Rodrigo Duterte para sa mga Pilipino kaugnay sa posibleng charter change o CHA at hindi na pag-alis sa pwesto ni Pangulo Marcos. Panawagan ni VP Sara kay Pangulo Marcos, mas pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti sa ekonomiya ng bansa at itigil ang pamumulitika. Una niyan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sunod yan si Senator Bato at kung sino pa man yung ibang mga sinali sa complaint ko dyan sa ICC. Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sabihin yan, hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya. Yan po ang pahayag ni Vice President Sara Duterte. 774 Balita Ngayon. Magko-convene na ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Ito ang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos na matanggap noong Miyerkules ng gabi ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nilagdaan ni Cayetano ang liham na ipinadala kay House Speaker Bogie D na kinukumpirma na natanggap na ng Senado ang mga articles of impeachment. Sinabi ni Cayetano na kasama sa natanggapang annexes na nakapaloob sa mga articles of impeachment. Tiniyak ni Cayetano ang agad na pag-aksyon sa
sa impeachment ni VP Sara salig sa mandato sa konstitusyon. Inatasan na ng Senador ang Senate Secretariat na ikalendaryo na ang articles of impeachment para maisama sa order of business sa Lunes at para makapag-convene kaagad ang Senado. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, alas 7 na ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Naglagay ng 24/7 na libreng Wi-Fi ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa 12 istasyon ng Pasig River Ferry Service. Ayon sa DICT, ang paglalagay ng libreng Wi-Fi sa mga terminal ng Pasig River Ferry Service, gayon din sa 3 ferry boats sa ilalim ng Free Public Internet Access Program ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak ang tuloy-tuloy at digitally connected na biyahe para sa mga Pilipino. Bahagi rin ito ng mga hakbang ng pamalaan upang muling buhayin ang Pasig River, kasabay ng programang Pasig Bigyang Buhay Muli ng Pangulo. Inihayag naman ng MMDA na sa pamamagitan ng Free Public Internet Access Program, bawat istasyon at ferry boats ay kaya makapagbigay ng connection speeds na aabot ng hanggang 40 hanggang 60 Mbps kapag kakaunti ang users at nasa 10 hanggang 20 Mbps naman tuwing rush hour o oras ng dagsa ng mga pasahero. Isa pang Metro News, Marikina PIO hinimok ang publiko na tangkilikin ang gawang sapatos mula sa Marikina. Detalye po ihatid ni Jonah Bakiran. Hinimok ng Marikina PIO ang kanilang nasasakupan at publiko na tangkilikin ng sapatos na gawang Marikina. Sa post ng PIO, hinihikayat ang publiko at huwag palampasin ang pagkakataong makabili ng matitibay, di kalidad at abot kayang sapatos na gawang Marikina. Available ang sapatos sa Marikina Freedom Park hanggang sa June 21, 2026. Bukas naman ito sa mga oras na Lunes hanggang Huwebes, alas 9 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At Biyernes hanggang Linggo mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Bukod sa sapatos, marami pang iba't ibang produktong lokal ang maaaring bilhin. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Muling bumagsak sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa trading kahapon, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 61 pesos and 64 centavos. Samantala, nasa 72 pesos and 7 cents naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 20 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 39 cents, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng May 14, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 4, 25, 24, 12, 19, at 43. Muli, ang winning number combinations ay 4, 25, 24, 12, 19, at 43. Mayroon itong jackpot prize na 25 million pesos. Sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 23, 40, 20, 6, 34, at 33. Muli, ang winning number combinations ay 23, 40, 20, 6, 34, at 33. At may jackpot prize ito na 11,439,487 pesos and 99 centavos. Yan ang recap ng resulta ng May 14, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dumako naman tayo sa jackpot estimate prices.
15 million pesos para sa Mega Lotto 645, habang 75 million pesos naman sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa kawang gawa. Ako po si Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, tinulungan ng Department of Science and Technology o DOST ang siyam na micro, small and medium enterprises o MSMEs sa Pangasinan sa pag-adapt ng solar technology na nagbibigay daan sa kanila na mabawasan ang konsumo ng kuryente ng hanggang 70% sa pamamagitan ng Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup ng ahensya, kabilang sa siyam na MSME, ang DL Hatchery at Balut Industry na nalagyan ng 15 kW solar panel system na nagpababa ng unang konsumo sa kuryente ng 53.2%. Iniulat pa ng DOST na nakamit din ng RNE Poultry Farm ang 43.07% na pagbawas sa paggamit ng enerhiya, habang may 90% naman na pagbaba sa buwan ng gasto sa kuryente ng Riviera Farm. Nabawasan din ang mga gasto sa enerhiya ang Gerelaide Farm ng 78.3% na nag-aambag sa 15% pagtaas sa kanilang taunang kabuuang kita. Ang Moonlight Farm naman ay nagkaroon ng 35% pagbaba sa paggamit ng kuryente na nagresulta sa 15% pagtaas sa kabuuang benta. Samantala, ang taunang pagkonsumo ng kuryente ng Unicolor Printing Press ay bumaba ng 60.82% pagkatapos mamuhunan sa solar technology. Ang setup ng DOST ay isang nationwide strategy upang hikayatin at tulungan ng mga MSME na gumamit ng mga makabagong teknolohiya upang mapahusay ang kanilang mga produkto, serbisyo at operasyon, pataasin ang kanilang productivity at competitiveness at bumuo ng mga bagong produkto. Layo ng programa na palakasin ang innovation system ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga MSME at mga natukoy na entity na tugunan ng kanilang technological requirement at limitasyon upang mapahusay ang productivity at efficiency. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, 5 hotel mula sa Pilipinas, bagong karagdagan sa listahan ng recommended hotels ng Michelin Guide. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Nagdagdag ang Michelin Guide ng 5 bagong hotel mula sa Pilipinas sa lumalaking listahan nito ng mga inirekomendang hotel sa bansa para sa kabuuang 25 hotel simula ng unang isama ang Pilipinas sa hotel selections noong 2024. Ang mga bagong kinikilalang hotel ay ang Nawa Wellness, Anya Resort Tagaytay, Manami Resort, Crimson Resort and Spa Boracay at The Lynn Boracay. Nauna nang napabilang sa prestihiyosong listahan ng Amanpulo, The Peninsula Manila, Shangri-La The Fort at Raffles Manila bukod sa iba pa. Ang Michelin Guide ay isang prestihiyosong restaurant at hotel rating system na inilathala ng French tire company na Michelin simula pa noong 1900s. Nagsisilbi ang guide na ito para sa mga traveler na naghahanap ng dekalidad na karanasan sa dining at accommodation mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nanguna sa US Singles Chart ang awitin ni na Stevie Wonder at Paul McCartney. Ano ang kanta na ito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Friday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, May 15 taong 1982, nanguna sa US Singles Chart ang awiting Ebony and Ivory ng dalawang music icon na sina Stevie Wonder at Paul McCartney. Ang Ebony and Ivory ay isinulat ng dating The Beatles member na si McCartney at nirelease noong March 19, 1982 sa ilalim ng Parlophone EMI ng UK at Columbia ng US. Ang kanta ang naging ika-24 na number 1 single ni McCartney sa US bilang isang songwriter. Maliban sa US Singles Chart, nanguna rin sa UK Singles Chart ang Ebony and Ivory. Ang awitin ay bahagi ng third solo album ni McCartney na Tug of War na naging bahagi muli ng All the Best Hits compilation noong 1987. Ang Ebony and Ivory ay isang self-empowerment song na tumatalakay sa mga usapin ng racial equality. Noong 2013, niranggo ng Billboard magazine ang Ebony and Ivory sa ika-69 na pwesto sa listahan ng biggest hit of all time sa Billboard Hot 100 charts.
At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nagkasungkit ng Guinness World Record ang isang dog park sa Miami, Florida matapos itong magdaos ng pinakamalaking pool party para sa mga aso. Ayon sa Guinness, ang event na tinawag na Chewy Summer Social ay dinaluhan ng nasa 277 na mga aso. Nagtipon-tipon ng iba't ibang breed ng mga aso upang sabay-sabay na magtampisaw sa mga nakahandang kiddie pools. Isang opisyal na kinatawan mula sa Guinness World Records ang personal na nagbilang sa mga kalahok na aso upang kumpirmahin ang bagong titulo. Bukod sa swimming, tampok din po sa pool party ang mga treats, musika, palaro at iba pang masasayang aktibidad para sa mga aso at kanilang fur parents. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Biyernes. Bago naman tayo magtapos sa ating balitaan, narito naman po ang ating katanungan para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Stage o gawa-gawa lang ba ang gunshot incident sa Senado noong May 13? Ayan, may mga nagsasabi kasi may mga hindi convinced sa mga paliwanag ng Senado ukol po dito no sa naganap na pamamaril sa loob nga po ng gusali ng Senado noong May 13. So kayo naman mga kanyusik, ano ang inyong masasabi dyan? Stage o gawa-gawa lang ba ang gunshot incident sa Senado noong May 13? So para po sa inyong mga opinion, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Biyernes, May 15, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.